Ano yung wala pa? Okay. Sino yung talagang as in? Wala. So nakita natin yung mga may asawa, may mga anak, yung mga binata, yung mga may boyfriend, saka may girlfriend. Diba? Ngayon darating ang time, kung loloobin ng Panginoon, kung hindi kayo single blessed, na magkakaroon din kayo ng kani-kanya ng mga pamilya, kani-kanya mga anak. At yung lahat ng inisip ng magulang para sa anak ay yung the best, syempre. Walang matinong magulang na mag-iisip ng something very, very less sa kanyang sariling anak. Kapag nangarap ka nga para sa anak mo, napakataas na kaagad, di ba? Engineer na kaagad, doktor na kaagad, di ba? Lagi naman ganun Lagi naman ganun. Medicine, cabinet. Tapos na medicine cabinet yan. Mataas ang pangarap ng bawat magulang sa kanilang mga anak. Lalo na ang Diyos. Kung gayon na lamang yung intention natin sa magiging buhay ng ating mga anak, lalo na po ang ating Panginoon, hindi po natin makakayang lampasan yung mabubuting bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Kapos nga po tayo sa imagination Kapos nga po tayo sa expectation. Sa lahat ng kapamaraanan po kapos tayo, maging sa ating expectation sa kayang gawin ng Panginoon, ibigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga, extremely, binanggit ng Panginoon, I want you to be in heaven with me. Wala nang iba pang lugar. Father, itong prayer ng Panginoon sa chapter 17 ng John, personal prayer ni Jesus Christ. John 17:24, sabi niya, Father, I want those you have given to me, be with me where I am, and to see my glory. Excited ng Panginoon makita natin siya sa original niyang wangis. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Diyan natin makikita yung pre-existence ni Jesus Christ. Na bago siya nagkatawang tao, He is God. He is part of the eternal fellowship of the Holy Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At nakita din niyo yung prayer ng Lord. Ang gusto niya, kasama niya tayo sa langit. At isa sa reason kung bakit, kasi po, Ama, gusto kong makita nila ako sa original kong wangis. Wala pong sino mang nakakita sa original na itsura ng Son o ni Jesus Christ. Even yung mga apostles. According kay Paul, ang nakita nila by that time na lumakad here on this planet ay yung physical lamang. Yung physical aspect or wangis ni Jesus Christ. But His original form, wala pa pong nakakita. Wala pa. But a time will come. At according sa kanyang prayer sa Father, sino raw yun? Us. We will see Him sa kanyang original na wangis pagdating sa langit. Sino sa atin gusto makita ang original na wangis ng Panginoon? Yung original yung anyo? Of course. Amen. I know that. But to live is Christ na muna. Saka na yung to die is gain. No? Doon muna tayo sa first half. Yung kasi sinabi ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Lord, yung po munang first half, to live is Christ na muna on this planet. Totoo naman yon. At darating naman ng kusa, yung second half, to die is gain. Ang Lord na ang bahala doon. No? Ang Lord na ang bahala doon. Because of this, napakaikling, mahaba nga pala, isang chapter yung 17. Yung pong chapter 17 nandyan, yan yung mahabang prayer ng Panginoon doon sa Gethsemane. Bago siya hinuli, bago siya mamatay. Ito yung huling prayer niya. At nakita natin, kayo mismo, basahin po na yung chapter 17 nandyan, ang laman ng prayer niya, tayo. Tayo po, yun yung pa tinatawag na intercession. Ang laman ng puso ng nanalangin, iba. Ang laman ng puso ng Panginoon by that time, tayo po, tayong lahat. Hindi pa po tayo nag-e-exist by that time. But in Jesus' heart, we do exist already. Nag-e-exist na tayo sa kanyang puso at isipan by that time. Jesus loves you so much, He won't settle for less than heaven as your final eternal home. Di ba pwede namang sa Saturn? Father, I pray po, magkaroon sila ng kanya-kanya mga homestead sa Saturn. Sa mga mahilig sa mga malalamig na lugar, sa Pluto, yung iba. Yung mga ay sa malalamig, okay, sa Venus. Pwede naman, ang dami-daming planeta. Ilan sila? 9 or 10, may nababawas pa nga or what? Mamili kayo ng gusto niyong planeta, mga anak. And it shall be yours. Pwede namang mga ako ang Panginoon ng ganun kasi nag-e-exist sila eh. Siya nga ang lumikha sa mga planets. Sino ang gustong tumira sa Andromeda Galaxy? No?
In my name it will happen. Di ba pwede namang ipangako ng Panginoon yung mga galaxies na yan? Yung Centauri, Orion's Belt, gusto nyo doon mamasyal kayo every day? No problem. I created them. Pwede kayong mamasyal doon each and every day. Gusto nyo mag-settle doon sa isa sa mga buwan ng Saturn? Why not? I will pray to the Father. Pero you know what? Why? Why those things? Those places are nothing compared to heaven. Kasi kaya ko po nabanggit yun, yung kasi makikita nyo yung laging ipinapakita ng mga pelikula nowadays. Mamuhay sa ibang planeta kasi mas maganda doon. Makapagsisimula ng maayos doon. Sa Moon, sa Mars, especially ang Mars. Di ba, merong plano magpadala ng mga magko-colonize sa Mars? At may isang araw daw, Pilipino daw. No? Ako, isa lang naiisip ko kapag nag-colonize sila sa Mars, isa lang nakikita ko in the future, basura. Magkakaroon ng basura sa Mars. Ngayon pa lamang mga kapatid, hindi natin nakikita ng ating mga mata, sangkaterba na po yung mga debris, mga basura ng tao surrounding the Earth. Minsan pa pag nakakita kayo ng bulalakaw or ng falling star, mag-double think ka. No? Baka hindi bulalakaw yung nakikita mo, baka basura na hinigop na ng gravity at bumabagsak na sa lupa. Yan po yung something na hindi nire-reveal ng science masyado. Ang dami po nating basura sa space. Space garbage na nanggaling din naman sa atin. And you know what? Imbes na isettle nila yung issue na yon, ibang iniisip ng mga scientists ngayon. Iba yung kanilang issue. Mas gumagaang kaya ang Earth? Kasi marami ng basurang lumalabas sa Earth, baka mas magaang na siya ngayon kaysa dati. You know those things. Imbis na isiping linisin yung basura sa labas, sa ibang bagay nilalagay yung kaisipan. Oo nga naman, kung isipin natin, bumibigat pa or gumaga ang Earth habang lumilipas ang panahon. Especially nowadays, maraming basura ay tinatapon sa labas. Pero hindi kasi yun ang question, hindi yun ang issue. Hindi yun ang issue. So for us, bakit magsesettle for less ang Panginoon? Why those places, kahit kagaganda nila, how science portrays them? Because nothing can be more beautiful than heaven. That is sabi nga nila, the bestest place to be. Sabi nga nila, a betterer place and the bestest place to be. Yan ang mga nauusong mga salita ngayon. Nadadagdag na sa thesaurus. Jesus loves us so much, He won't settle for less than heaven as our final eternal home. Ngayon pag-usapan po natin yung heaven itself. Kanina po sa pag-aaral, may mga questions na nagpa-pop up patungkol sa heaven. Bakit merong binabanggit na heaven na ganito at merong heaven na ganito naman ang pagkakasabi? So pag-usapan po natin yung sinabi mismo ni Paul sa mismong guidance na rin ng Holy Spirit. Meron pong tinatawag na three heavens. Pakikita natin yan sa 2 Corinthians 12:2. Ang sabi ni Paul, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know, but God knows. Ngayon po, maraming theologian ang nagsasabi, ginamit lamang ni Paul yung gantong way ng pagsasalita, but that person was him. Siya mismo yung pinatutungkulan niya. Na the Lord caught His Spirit at dinala siya doon sa tinatawag na third heaven. Ngayon, hindi sasabing third heaven kung walang first heaven, kung walang second heaven. Kaya nga third heaven siya. At doon siya dinala ng ating Lord. So dito lamang sa verse na ito, makikita natin, yes, there is. Pero lilinawin natin, ano bang klaseng heavens ang pinatutungkulan ng ating kapatid na si Pablo? Number 1, doon sa three heavens, yung po yung atmospheric heaven. What's that? It is the region usually called the troposphere. The atmosphere around the earth is the air we breathe. Tumingala ka sa langit, langit yon. Sa Tagalog na nga lang, langit kalangitan. No? Kaya nga mali tayo, pag tinanong natin, Mami, Daddy, nasan po? Ay, tatay, nanay, nasan po ba si Jesus? Nasa langit siya, anak. Ano gagawin ng bata? Titingin-tingin sa ulap, di ba? Baka sakaling makita niyang nakaupo ang Panginoon sa kanyang luklukan dito sa kalangitan. So, ang unang langit or heaven na pinag-uusapan natin dito, yung itong atmosphere na pumapalibot sa atin. That is heaven, that is langit. Pangalawa po, ano yung pangalawang langit? Second langit na sinasabi. That would be the planetary heaven.
It is where the stars, the moons, and planets are. Kapag lumagpas ka na sa unang langit, that will be the outer space. At kagaganda niyan mga kapatid. Me myself, laging ganun ang aking wallpaper. Kasi napakaganda ng likha ng Panginoon. Kung lagi tayo nakafocus sa earth, nalilimutan natin tumingala sa langit like David. Si David kasi paminsan-minsan ganun siya. Stress ka ba sa buhay? Which is lagi naman. Meron ka mang kabigatan. Paminsan-minsan, tumingala ka sa langit, tignan mo yung creation ng Panginoon. You will see how magnificent, how wonderful our Lord is. Kagaganda ng kanyang mga nilikha. Makikita po natin yan sa Genesis. Genesis 1:16-18. And God made the two great lights. The greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. May idea na naman siguro tayo kung ano yung two great lights na yan, di ba? The sun and the moon. Specifically, pinag-usapan dito yung setting ng earth na kinalalagyan natin. And of course, the stars. Merong greater light, merong lesser light, at merong stars around them. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. Meron pa ba tayong question kung sino ang lumikha ng sanlibutan, ng kalawakan, ng mga stars and moons? Wala na po. According pa lamang sa unang aklat ng Old Testament, sa Genesis, ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng yan. And you know what? Bawat stars po may pangalan. Hindi lamang trillions ang stars. Hindi lamang 1 billion, trillion, billion. It's more than that. And you know what? God knows the name of each stars na meron sa kalangitan. Because He created them. Ang mga angels na nga lang hindi po natin mabibilang ang angels, napakarami nila. And yet, meron po silang kanya-kanya mga pangalan. May kanya-kanya. Ilan lamang yung kilala natin? Yun na lamang mga angels na merong kinalaman sa atin, sa ating buhay, sa ating salvation, yun na lamang yung mga pangalan na nabanggit sa Biblia. Ang dalawa example natin, si Michael, saka si Gabriel. And there are innumerable angels in heaven na hindi natin alam ang pangalan, but God knows. Siya ang nagpangalan sa bawat anghel. So yun po yung tinatawag na second heaven. Kapag lumagpas na tayo sa troposphere, sa atmosphere, which is the first heaven na binabanggit ni Paul, then we will see the vastness of the universe. And you know what? Marami pong mga scientists, tinatry nilang ma-reach yung edge of the universe. The edge of the universe. Napakataas ng mga pangarap ng mga taong ito. Nag-uubos sila ng pera para makarating sa the edge of the universe. Sa tingin ninyo, ma-reach kaya nila yung edge of the universe? Of course not. You know why? Katuwiran lang ng isang bata ng simpleng science kung bakit hindi mararating ng tao yung edge of the universe. Gravity. Kapag nasa space po tayo mga kapatid, you never know kung hinihila ka lang ng gravity, paikot-ikot. Sa vastness ng space, sa lakas ng gravity ng bawat planeta, you're just going round and round. Unless magawa mo yung tinatawag na light speed or speed of light, maaari makawala ka sa puwersa ng gravity na nagpapaikot-ikot lang sa'yo. Akala mo, layo mo na. According sa aking instrumento, 1 billion trillion miles na ako away from Earth. Away from the Milky Way. No, you're not. Umiikot-ikot ka lang. Hindi ka makaka-escape. Even the Milky Way itself is spiraling around. Hindi ka lalabas. So how can masasabi nila gusto lang makita yung edge of the universe? No one can. You know why? Iniligay ng Panginoon yung vastness of space between Earth at yung kanyang trono. Iniligay niya sa gitna yan. So you cannot access it. Anyway, we are not talking about the physical or material heaven na kinalalagay ng Panginoon. Because that heaven, the third heaven, mga kapatid, ay spiritual. It is a spiritual place. Let's say, narating mo yung edge of the physical universe. Paano ka pa rin makakapunta ngayon, makakarating sa spiritual heaven na kinalalagyan ng Ama? No way pa rin. No way. But you know what? Ginawang madali ng Panginoon yun. Isasama kita doon. No problem. Wala ka ng ibang effort na dapat gawin.
Just follow me and you will be there. Last year po, napanood ko yung isa sa mga documentary movie ni James Cameron. Atheist po yung director na yan. Admittedly, he's an atheist. He don't believe in God. Ang ginawa po niya, nagkaroon siya ng mission na ma-reach niya yung pinakamalalim na parte ng dagat. So sa Mariana Trench, which is yun daw kasi pinakamalalim na spot sa dagat, tinunto niya hanggang ilalim. Ilang milyong dollars ang ginamit niya para ma-build lamang yung sasakyan, yung pandagat. No? Maraming tao siyang binayaran, marami silang pinagdaan ng hirap, pagdurusa, bago pa lamang magsimula yung proyekto. Bago pa lamang magawa yung perfect machine na magdadala sa kanya sa pinakailalim ng dagat. And you know what? Pinanood ko siya kasi excited din ako. Gusto kong malaman ano kaya meron doon. Kasi ang kaisipan ng tao ganito. Napansin nila habang lumalalim ang tubig, lumalaki yung mga isda. Sabi nila, maaari, nandun na si Godzilla. Nandun na yung Leviathan na tinatawag sa Biblia. Yung mga dambuhalan ng dagat. Sabi ko, matignan nga ito. Mukhang maganda itong documentary na ito. So pinanood ko siya. Lumalim hanggang sa yung mga isda, yung mga hayop sa dagat na makikita mo, iba na itsura. Kasi mga nabubuhay na sa dilim, hindi sa liwanag. Luminous pa, transparent. And then dumating yung time, to make the story short, nakarating sila sa pinakailalim. Siya pala, mag-isa lang siya. You know what? Kung ano nakita niya? Nothing. There was nothing there. Nakarating lang talaga siya sa ilalim, pinakailalim, but nothing is there. Just the void. Darkness. Yung cold. Yung kalaliman. That's it. Alam mo yun, ganyan ang tao. Ganyan ang tao. Hindi natin pag-uusapan po yung effort. Kung effort ang pag-uusapan, talaga namang may effort. Pera pag-uusapan, gumagastos talaga. Pero ang pointless yung ginagawa nila. First and foremost, an atheist, hindi naniniwala sa Diyos, is looking for something that only God can show him. At doon po tayo mapalad, mga kapatid. Maybe we are not scientists here. Hindi tayo mga matatalino dito katulad nila. Hindi tayo mapera like them. But you know what? Mas mapalad tayo kaysa sa kanila. And that is because of God. Only God can show us these things na hinahanap nila na hindi nila kailan makikita. Ano sinabi sa aklat ng Timothy? Ang mga tao raw, always learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Eh ano naman, kung saan katerba ng award nila sa school, pero kung truth ang pag-uusapan, yun ang wala sila. Yung pa namang truth, the truth is the one that only matters. Yung pang hindi lang makita sa dami ng mga earthly na mga pinag-aaralan. At doon po tayo mapalad, mga kapatid. I'm here to say na mapalad po tayo. Maring hindi natin ine-enjoy yung mga klase na ine-enjoy nila. But we have something na totally wala silang lahat. Una, that is God, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, at yung mga spiritual blessings na kaya niya ibigay sa atin. At sa pinag-uusapan natin ngayon, heaven. Walang ibang makakakita sa heaven, makakapunta sa heaven, kundi yun lamang mga anak ng Diyos. And that's us. Mga kapatid, one day, even though yung salitang day hindi nauubra doon, anyway, one day we will see each other again. Kaya nga mayroong nagsasabi, isang araw magkikita ulit tayo. Saan ba yung nasabi mo? Sa lupa, sa langit. Kahit saan! Basta makikita tayo later on. Diba? It doesn't matter, here or there, basta makikita tayong muli. Tayong lahat. So doon na ngayon natin ipasok yung pangatlo, yung sinasabi ni Paul, which matters most of all. That is the divine heaven. Ito po yung heaven na hindi nakikita ng physical na mga mata. Hindi ito yung klase ng heaven na kinakailangan mo imbentohin at may heaven ka na. Nag-i-exist na po siya bago pa tayong lahat. Nag-i-exist na siya bago pang mga angels. Yun po yung lugar na kinalalagyan ng ating amang nasa langit. The third heaven is the place where God dwells with His holy angels and those saints who have died. Revelation 4. Of course, nakita natin ito yung vision ni John the Beloved through the Spirit. After this, I looked, sabi niya, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice, which I had heard speaking to me like a trumpet, said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once, sabi ni John, I was in the Spirit. Kinuha ng Panginoon ng kanyang Espiritu. And behold, a throne stood in heaven, with one, we know who is that one, seated on the throne. And we know kung sino yung he,
who sat there had the appearance of jasper. Tinatry ni John na ipaliwanag yung nakikita niya in a physical way. Kung ano yung nakikita niya sa earth na pwede niyang gamitin para maipaliwanag yung nakikita niya, ginamit niya. At yung nakita ko, sabi niya, appearance of jasper and carnelian. And around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. Alam naman po siguro natin kung yung ano yung sinisignify ng rainbow, ano? Biblical rainbow po, hindi human rainbow. Ang biblical rainbow, it signifies, ano raw yung promise ng Lord. Nakita natin yan sa aklat ng Genesis, sa panahon ni Noah. Sa tuwing makikita mong rainbow, you will remember my promise. Ganun din po ngayon. Kasi dito, minsan na lamang tayo makakita ng rainbow eh. Ako, wala pa yata eh. Sa Pilipinas, madalas. Kapag nakikita mong rainbow, always remember the promise of the Lord. Ay, ang ganda niya. Tapos na. Hindi, isipin mo yung biblical meaning ng rainbow. It is a very, very good, blessed promise ng Lord about sa atin. And we know, kinounterfeit ng kalaban yan. There is a different rainbow nowadays. At ayoko nang i-delve deeper yung bagay na yan. I think you know what I'm talking about. Mag-ingat kayo sa klase ng rainbow na tinitingnan ninyo. Sa klase ng rainbow na tinatangkilik ninyo. Tangkilikin natin yung rainbow na galing sa Diyos. Nothing else. Nothing else. So, nakita ni John yan. Nakita ni John, glimpse lamang ng Revelation po yung binanggit natin. At kung babasahin ninyo yung Book of Revelation, mas marami pang mga descriptions of heaven na nakita si John. So, yun yung place na pupuntahan natin. Ano pa yung ibang sinabi sa Biblia? Ano raw yung lalakaran daw? Ano? Ang lalakaran, ginto. Yung daw gates ng New Jerusalem, yari sa perlas. Saka nakakita, kalaki-laking gate, yari sa perlas. Eh yung karampot na perlas na, kamahal-mahal na eh. Saka hindi lamang yun. Kung yung perlas, kasing laki siya ng gate, gano'ng kalaking kabibe ang pinanggalingan nito? You know, kung magpapag-isip, gaasan yung kabibe. Siguro higanting kabibe ang pinanggalingan nitong perlas to. Napakalaki. Ang point doon, napakaganda po ng naghihintay na place para sa atin mga kapatid. Sa tuwing kami manggagaling sa lunch, meron kaming ruta eh. Pumapasok kami sa loob ng mga malalaking mga lugar dito na madadaanan mo mga malalaking bahay. Meron akong tinatawag doon, mocha cake house. Kasi yung bahay napakalaki, akala mo malaking mocha cake. Yung itsura niya. Yun doon naman, ito parang parang drug lord na may-ari nito, ang laki nito ah. Ito prinsipe or what. Pero you know what, those houses are nothing. They are nothing. Pero kung loloobin ng Panginoon, bigyan kayo ng ganun, why not? Aayawan mo ba? Anak, ito ang mansyon sa lupa. Ayoko, Lord. Kapag meron binigay ang Diyos, tanggapin mo, kapatid. Magtatampo pa ang Diyos sa iyo niya, binibigyan ko na, ayaw mo pa, di ba? Kung ibinibigay ng Lord, why not? Pero kapag ibinibigay ng sanlibutan, doon ka na mag-isip. Pag si Satanas na ang nagbibigay, doon ka na mag-isip, kapatid. Pero kung Diyos ang nagbibigay, kuha agad. Grab it. No, grab it with excitement. Lord, maraming salamat sa blessing. Kunin mo na kaagad. Galing sa Diyos eh. Why not? Pero sa other side of the coin, mag-isip po tayo maigi. Alam naman siguro natin kung ano yung susunod sa mga patibong ng ating kalaban. Ano po ba yung heaven? Maikling description lamang. Heaven is the place of the everlasting blessedness of the righteous, the abode of the departed spirits. Walang hanggang blessedness. Masarap po ba yung feeling nung binless ka ng Lord? Ang sarap, di ba? And yet we know, here on this planet, sandali lang nawawala minsan eh. Binless ka ng Lord, let's say, salary increase, let's say. Lord, maraming salamat sa blessing po. Tuwa ka ngayon, di ba? Kaso yung sahod mo yun, yung salary increase, sumasabay din ang paglaki ng mga bilihin sa planetang ito. Darating ang time, yung increase mo, parang naging decrease na rin. Ang point ko ganito, masarap talagang tumanggap ng mga blessings. Pero because of this situation in this planet, minsan sandali lang yung napaka-temporary ng effect, di ba? I think you know what I'm talking about. Maraming blessing na binibigyan Lord, maraming salamat doon. But because of the system of this planet, of this world, minsan sandali lang tuloy yung epekto. Ayan ka na naman. Itinaas na yung sahod mo, sumabay din na tumaas yung mga bilihin, magpe-pray ka ulit, Lord, nawa po magkaroon ako ng salary increase. Di ba? Yun uli ang prayer mo, right?
Ngayon, ang sarap nung feeling na meron kang tinanggap na blessing. Bonus, out of the blue, may bonus. Masarap yun. But imagine this, yung pinag-uusapan natin. Walang hanggang blessedness. Yung bang feeling na gano'n na sobrang saya, walang hanggan. Dito ang hirap i-imagine, to be honest. Kasi nga, di ba, madalas mabitin tayo eh. Masaya ka ngayon, pasalamat ka ng pasalamat. Bukas, yun ka na naman. Maghihintay ka na naman ng chance na magpasalamat kapag dumating na uli yung blessing or what. Pero this na pinag-uusapan natin, it will be forever. This is something na hindi ko po kayang i-explain, but ito yung naghihintay po para sa ating lahat. Eternal blessedness. Yun po ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The blessed are said, according sa Biblia, gumamit ng iba't ibang klase ng metaphor or kapamaraanan ng Biblia, kung paano ipapaliwanag yan, to sit down with Abraham, Isaac, and Jacob, and to be in Abraham's bosom. Ang mga Hudyo po kasi, meron silang kasabihang Abraham's bosom. Kapag sinabing, asan na siya? Ay, wala na. Nasa Abraham's bosom na siya. Ibig sabihin, nasa kapahingahan na yung tao. Namamahinga na ang kanyang kaluluwa. Or, namatay na. Ang kaibahan nga lang ni Abraham's bosom kasi ito yung alam mo, namatay siya at masaya siya habang siya nagpapahinga. Yung bang habang natutulog nakasmile, hindi halatang-halata kapag nina-nightmare kasi pag natutulog, di ba? Hindi Abraham's bosom yun. Ang Abraham's bosom, natutulog siya, nakasmile talaga. Minsan magigising pa sa tawa, di ba? Naranasan ba natin yung ganun? Natawa ka, nagising ka tuloy. Ako, nangyayari sa akin yun, of course. No? Wag ka lang babanggit na ibang pangalan. Lagot ka. No? Lagot ka. Kaya umiwas kayong mag-isip na iba't ibang klase ng pangalan. Mamaya banggitin mo sa panaginip, lagot ka. Pagising mo, iba na yung harapin mo ngayon. Di ba? Lagot ka. Meron pa naman mga sleep talkers. Pagising mo, bakit ang dadabog na naman itong isang ito? Kagigising ko lang, wala pa akong ginagawa. Ayan. Meron ka kasi binanggit nung gabi. May pangalan. Sino siya? Hindi lamang yun. Uy, nakaka-relate talaga itong mga ito. The believer's heaven is not only a state of everlasting blessedness. Hindi lamang siya estado, but also a place. Heaven is a real place prepared for us by our Lord. Hindi siya yung katulad sa mundo kasi, di ba? Kaya feeling ko heaven no? Saka yung bang isineset mo yung mind mo sa heart mo sa isang bagay, mag-focus ka lang doon. Gawin mong center of the universe ang iyong sarili. Ang tao kasi ganun state lang ng puso sa kaisip. Wala naman sana masama. Pero kung hanggang doon lang siya, it will never last. Kapag nagutom ka, galit ka na naman, nawala na yung blessedness mo. Totoong place yung pinag-uusapan natin. Imagine yung pagiging blessed, hindi lamang sa feeling. Yung pagiging blessed, it is a real place. Now imagine that. Unimaginable. Diba? Unimaginable. Pero pagdating natin doon, we will see it, we will feel it, we will see the reality ng pangako ng ating Panginoon. And of course, those who are going to heaven must have a heavenly life here on earth. Madalas po natin ito nababanggit sa mga pag-aaral. Sabi nga natin, ulitin natin, kung pupunta ka ng Somalia, mga maninipis na damit ang bibilin mo kasi mainit doon. Mag-aaral ka ng Somali language. O sige, wag na, Canada na lang ulit. Kung pupunta ng Canada, kung sa French area, speaking Canada ka pupunta, mag-aaral ka ng French. Diba? Mag-aaral ka ng French. Bibili ka ng damit na pangtaglamig. A-acting ka. Yung traditional yung kultura nila, i-adapt mo. Nasa Saudi ka pa lang. Kung pupunta ka ng Saudi, magpipidos ka, right? Nasa ganun, alam mo na, ikikiris mo, sasabihin mo, bago ka makarating sa pupuntahan mo. Ganun din po tayong lahat dapat. Kung pupunta tayong langit, dapat yung lumalabas sa bibig natin, heavenly. Makalangit na dapat ka agad kasi bago ka pumunta ng Saudi, mag-aaral ka ng Arabic, di ba? May alam ka na ngayon, Arabic language. Kasi pupunta ka sa Arab land. Kung pupunta ka ng langit ngayon, anong dapat language? Heavenly language, kapatid. Kaya nga po mahalaga yung tinatawag na changed life. Yung na bagong buhay. Kung talagang papunta ka ng langit, dapat yung way mo ng pagsasalita, yung mga ginagamit mong mga salita, pang langit. Yung attitude, yung character, yung behavior, yung pananamit, lahat may kinalaman sa pupuntahan. If we are going to heaven, kulang na lang, dapat mukha ka ng anghel ngayon. Kahit wag ka na magpakpak,
No? Kahit wala ng pakpak. Pero kung gusto mo, okay, fine. We will not judge. Pagdating mo dyan, may pakpak ka, okay, fine. No? We will not judge. Sabi nga, hindi ko mo yung heaven na pupunta natin, future pa siya. Hindi pa siya, wala pa siya epekto ngayon. Dapat meron na. May epekto na ang Canada sa mga papunta dun eh. May epekto na nga ang Pilipinas sa mga papauwi pa lang. Yung pa kayong langit, dapat may epekto na siya ngayon pa lang. Meron ng heaven, meron ng dash of heaven sa ating mga buhay. Yung blessedness, nakikita na siya inside and out. Spiritual man or materially. At panghuli po, sa ating thoughts to ponder, dito muna tayo kay Apostle Paul. Masyado ako na-carry away. Since his encounter with Christ on the road to Damascus, example para sa atin, Paul's life has become a preparation for his earthly departure and heavenly arrival. Basahin niyo yung naging buhay ni Paul. Siya mismo nagsabi, mula na nabago siya. Yung way niya ng kaisipan sa mga kapamaraanan, nabago. Puros on the way to heaven na. Puros on the way to heaven. Kaya nga sabi niya, nabanggit natin kanina sa Philippians, for me, to live is Christ, and to die is gain. Mula noon, nang mamit niya ang Panginoon sa road to Damascus, yung buhay niya ay buhay na kay Jesus. Kaya nga hindi ba siya rin nagsabi, or I think, ang sabi doon, tama sa Galatians, I am crucified with Christ. Therefore, it is no longer I who lives, but Christ now lives in me. And this life that I now live in the flesh, isinasa pamuhay niya through the Spirit. At para sa kanya na nagbigay ng buhay, para sa kanya. That's Paul. Wala pa sa langit si Paul, pero yung naging buhay niya after niyang mamit ang Panginoon, taong talagang halatang halata papuntang langit. At si Paul po, flesh and blood like us. Walang kaibahan. Kung nagawa niya, bakit hindi natin magagawa? 2 Corinthians 5:1 and 2. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, sa ngayon, habang nasa flesh tayo, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Ang naging question ko po few weeks ago, dapat ang mga Kristiyano, we have this longing, excitement about heaven. If you really believe in heaven, dapat ngayon excited ka na to be there. Dapat merong ganung klase ng groaning, merong ganung klase ng desire to be in heaven. You know what? Kasi kung wala po yun, mga kapatid, you miss the point. Hindi lamang yun. Maaaring hindi pa talaga na-appreciate yung pangako ng Panginoon sa'yo. Kasi kadalasan doon tayo kulang eh. Halimbawa, pinagpala ka ng Panginoon. Amen. Imagine that. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Isa naman, praise God. Kung ikaw ang Diyos, ang panira naman to. Buhay na walang hanggan na wala pang ka-epekto sa mukha or what? Di ba may mga taong ganyan eh, may mga Kristiyanong ganyan. Pinapangakuan mo na ng something heavenly, wala lang. No, wala lang. Yung isang pastor nakadalo ko na isang crusade. Ang isa sa ayaw niya. Hindi ngayon ha, baka merong matisod sa inyo or what. Ayaw niya yung meron nakahalo kapip-kep. Ayaw niya nun. Siya lang yun ha. Hindi ko sinasabi sa inyo ngayon. Example lamang po para hindi kayo biglang umalis at hindi na babalik. Kasi nag-evangelize siya eh. Nagtatapon siya ng blessing na gano'n sa mga tao. Dinedeclare niya ang blessing. Tapos nakaganon lang yung isa. Hallelujah. Praise God. Wow. Yeah. Naiintindihan mo yung sinasabi ko? Oo nga naman. Tsaka nakakita ng ganun. Yung bata, di ba, pinangakuan mo, punta tayong Jollibee. Whee! Di ba, yung mga batang saya-saya eh. Yung innocence kasi ng bata, ganyan na lamang, yung kanilang, yung mga pag may edad na eh, langit na ino-offer mo eh, wala lang eh, wala epekto eh. Ano pa yung pwedeng i-offer ng Panginoon for us to be, gusto ko yan, Lord, gusto ko yan. Siguro kotse. Uy, marami salamat. Lord, magsiserve na ako talaga forever. Diba? Kotse yun ha. Langit na ngayon no-offer niya, langit. Kasama mo mga angels, sila Mother Mary, sila Joseph, sila Moses, mga kasama mo. Wala lang, ay praise God, pupunta ako din isang araw. Nakita niyo yung palsong natin kaisipan. It's so hard for people to really appreciate the spiritual blessings, even heaven. To be honest with you. Yun po ang nakita ko sa mahabang panahon.
Kung physical blessing ang pag-usapan natin, yung excitement nandun. O adobong pagkain, yes! O mana ang pagkain sa langit, okay. Walang dating eh. Kailangan talaga napaka-physical pa rin. Kailangan dumating na rin tayo sa point na kapag pinag-uusapan mga heavenly blessings, mga spiritual blessings, excited! Nakikita at kumikislap ang mga mata. Mga kapatid, dapat mangyari sa atin yun. Kasi matutuwa ang Lord kapag ganon. Ang sarap pagpalain itong batang ito. Nang pangakuan ko siya ng heaven, hindi na matulog sa kaligayahan. Bigyan ko nga ng Lexus. Kung gugustuhin ng Panginoon, why not? Kaso, pakita mo muna na talagang ang puso mo na nasa spiritual na mga bagay. Amen. Susunod na lamang yung mga yan. Diba? Susunod yan. Yun muna ang hinahanap ng Lord eh. Yun muna ang hinahanap sa atin. So panghuli, totoo na ito? Thoughts to ponder? Unang tanong, do you want to go to heaven? Amen. Of course not now. Later. Amen. Amen. Sino sabing hindi? Wala naman siguro matinong Kristiyano magsasabing hindi Of course, amen tayong lahat. Praise God. Then follow Christ. Simply because He is the way, He is the truth, and He is the life. Wala nang ibang makakapunta sa langit kundi through the Lord Jesus Christ. At mapalad po tayo na andyan na ang Panginoon sa ating mga puso. Nariyan na siya. And you know what? Panghuli, He is now there in heaven praying for us and preparing our eternal home. So mapalad po tayong lahat. More than you can imagine. More than you can imagine, we are blessed. We are more than blessed. Bilang huli po, basahin natin ng sabay-sabay ng malakas yung Matthew 11:28-30. Sige po. Teka muna. Weary kayo eh. Saka mukhang heavy laden kayo kung magbasa. Nasa rest na tayo kasi ang Panginoon nasa atin na eh. Basahin natin ng with authority naman, mga kapatid. Coming over the how will we rest? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Tayo natin yung muko. Lord, maraming salamat po dahil kapos kami sa imagination kung gaano karaming pagpapala yung tinanggap na namin at gaano karaming pagpapala pa ang tatanggapin namin mula sa inyong mga kamay. Lord, yung pong promise ninyo about heaven, maraming salamat. You reminded us na hindi in this life here on earth, hindi ito ang lahat. That there is a heaven waiting for us. Mas masayang lugar, mas blessed na lugar, mas eternal na lugar. Lugar, Panginoon, na kung saan forever and ever magiging masaya kami sa inyong piling. Maraming salamat, Lord. Hindi ka nagkasya na lamang sa mga paunti-unting mga blessings mo sa amin each and every day, kundi lagi at lagi meron kang ultimate blessing, eternal blessing na inihahanda para sa inyong mga anak. Kaya Ama, maraming salamat po. Itong aming samot dalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen. Amen.